Good morning, Philippines! And hello world! Araw ng linggo, kaya tara, simba tayo. Welcome to Love Lines. Good morning, Philippines! Hello world! Araw ng linggo, tara, simba tayo. See you soon. God bless everyone, Mama. Alright, makulimlim na araw ng linggo. Tayo kami baka umambun. Wow. Tara na, lakad tayo papunta sa chat. Backlight. Alright, ayan, may nagsisiga. Ngayon si Love Lines Junior, isisimba niya na yung kanyang bagong bag. At ako simpa ko yung bagong eyeliner, eyebrow pala. Eyebrow pen. Okay, maulap na kalangitan, pero mabuti na lang hindi bumabagsak ang ulan. Walang precipitation. Usok. Nangamoy usok kami nito. Okay. Tricycle. Ito. Mga vehicles. May motor. 2 wheels. And tricycle. 3 wheels. And SUV. 4 wheels. O, diba? Maraming vehicles dito. So, those are the vehicles. Mag-gusto tayo sa 2 wheels. At 4 wheels. Walang 5 wheels. Saka ay 6 wheels pala. Pero meron yatang 5 wheels na alala ko. Yan, mangga. Nagbunga na yung mangga. There's Love Lines Junior. Lapit kami sa chapel. At mayroong meaning. May meaning. Pumasok yung meaning. Alright. Oh, wait. Samsung. Oh. Daming babying dahon yung mangga, oh. Daming baby na dahon. Okay, mayroon ng harang dito. Mass going on soon. Dito ba sa chapel? Mga halaman dito sa chapel. Here. Godete Sunday. Godete Sunday. At ito po ang aming kasulitan. Ngayon, ang Pagkalutas dahil po ay nagdating na sa tinatawag natin climax ng ating celebration. Kaya ang una dito po ay tunay ang tinatawag natin sana, tuwa at gala. Or kumbaga, rejoicing. Kasi dito mga kapatid, narinig natin kung paano ikikwento ni Jesus ang kalimhaga tungkol sa dalawang kapatid at sa kanilang ama. Ito po ang tinatawag natin the prodigal son. Habang si Jesus ay kumakain, kasama po yung mga makasalanan, yung mga parisiri naman at mga iskriba o mga tax collector, sila po ay nakasih. Kaya sabi nila, bakit kasama niya ang mga tatlong makasalanan? Di ba siya ay anak ng Diyos? Di ba siya ay Mesiyas? Bakit kasama niya ang mga taong makasalanan?
Kaya ito po ay narinig ng ating Panginoon. Sa kanyang pagdinig, siya po ay nagbigay ng pangaral sa kanya. At ang kanyang ginamit na pangaral ay tungkol sa tinatawag natin the prodigal son. Ang anak, puso, ang mahal, at ang kanilang ama. Dito makikita natin mga kapatid yung tinatawag natin maraming pagsisisi, papatawad, at pagpapawagan. Ito po yung pinapakita ng Ama sa kanilang dalawang. Ngunit kung balikan po natin ang kwento po ng bunsong anak na humingi po ng kanyang anak, ito po ay masakit. Ito po ay talagang kakaiba dahil ang kanyang ginawa sa kanyang ama, kanyang ibinenta, sa kanyang pagbenta, lumayas, maraming hindi sinabi na siya ay nagpapanap. Ang sinabi dito, binayot niya ang kanyang mga gamit, umalis, lumayo, at pumunta sa ibang bayan o sa ibang lugar. Marahil ito po ay masakit sa loob ng kanyang ama. Masakit dahil hindi manalaki na ginawa ng kanyang ama. Maraming masakit dahil hindi manalaki na pangalan kung nagbigay ng informasyon kung saan siya pumunta para hindi magkalaga ang kanyang ama. Kaya, pagkatapos niya po umalis, wala na kung masabi kung saan siya. Kanya ginawa, siya po ay naghabi-habi. Siya po ay nagpisyo. Siya po ay pumunta sa ibang lugar kasama ang kanyang kaibigan, mga kaibigan, marami. Siya po ay nagpisyo. Hindi na mahanap, maraming hindi na masukan, kundi mayroon pang mga baba o prostitutes. Kaya dito po masasabi natin, tinitingnan ng sarili niya lamang ang kanyang kaligayahan. Hindi niya po tinitingnan kung ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Talagang nagpakalam siya sa kanyang isyo. Kaya sa kwento po, dumating po ang katulong sa lugar na ito. Sa pagdating po ng katulong, naranasan niya dahil wala na siya pera. Wala na po siya kaibigan. Wala na po siya malalapitan. Ang tanging kanyang gagawin ay magtrabaho. Ngunit, kung ating po susuliin, maraming ang bata nito ang hindi sanay po magtrabaho. Dahil siya ay spoiled, dahil siya ay mayaman, dahil sa mayamang pamilya, maraming siya po ay natatawagan. Kaya nag-apply po siya sa anumang trabaho at ang kanyang lakayan ay natapagtalaga ng baboy. Kung sinasabi po natin natapagtalaga ng baboy, talagang ito po ay mapapakuri ng trabaho. Dahil ayon sa mga Israelita, ang swine o ang baboy ay marumi. Kaya ito po yung kanyang trabaho. Sa kanyang pagtrabaho, wala po siya makakain, wala po nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kahit pagkain ng baboy, marami sinubukan niya kainin. Dahil gutom na po, napasubo na po. Kaya dito po, pumasok yung tinatawag natin realization sa kanyang buhay. At ang unang-una niya na realization sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, sabi niya, mabuti pa ang katulong ng ating mga ama. Sila ay kakain ng maayos. Nakakain ng 3 beses sa kanilang sa aning pa. Samantala ako, narito, walang makakain. And that is the realization. Realization na bakit ito. Sa kanyang realization, sabi niya, paano kaya babalik ako sa aking ama? Hindi ako nagtawad. Sasabihin ko, Father, forgive me. I have sinned against you, against heaven, and against you. I no longer be called your son. Treat me as one of your heart
worker. Tatlo po talaga ang kanyang ignorance. Hindi natawag, sa airport hindi natawag, hindi siya na isang hard workers. At hindi sila hindi po pumasok yung tawag natin. Konti-konti pababago sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, sa kanyang pamimili tawag, pagkatapos po, umalis siya doon sa kanyang trabaho. Bumalik po, at malayo ka lang, nakita po siya ng kanyang ama. Tuwang-tuwa po ang kanyang ama. Lumabas po ng bahay. Sa paglabas ng bahay, iyakap niya ang kanyang anak. Umiyak, iyakap niya ang kanyang anak. At ang sabi ng anak, Father, forgive me, because I have sinned against you, against heaven, and against you. At ang nawasan niya, I no longer be born your son. Hindi na ako nakatatawasan niya. Ngunit, pagkatapos ito sabihin ng anak, ang sabi ng ama, kumuha ka ng magandang damit, kumuha ka ng singsing, kumuha ka ng sandal, kumuha ka ng maliit na bisirong baka at kakakain. Dahil ang aking anak, nawala, namatay, ngunit bumalik, nawala, ngunit muling nakita. Ito po ang kataga ng kanyang ama. Amang nag-aantay, amang hanap o katawan, amang iyakap ang kanyang anak dahil nakakit bis ng kanyang ama. Pero po ang nangyari, tinatawag ng ama ang kanyang anak. Wala kang sinabi iba. Wala kang panumbat na nangyari. Kung sa kanila noon, mayroon naman kung problema ang kanyang ama. Okay na sila. Ang problema ng kanyang ama, ito naman ang kanyang panganay. The elder son. Dahil ang bukid ng trabaho at ang batang ito ay masulubin. Ang batang ito, walang ibang ginagawa, kundi sundin ang utos ng kanyang ama. Pag-uwi ng bahay, napansin niya, bakit may mga sound? Bakit nagtatuwaan ang mga tao? Ano ba ang mayroon? Tinawag ang kanilang magulo. Nagtanong, ano ang nangyari sa bahay? Sabi ng magulo, chismosa na magulo, sabi, dumating ang inyong kapatid. Hindi lamang dumating, kundi ang inyong tatay ay nagpapatay pa ng bata. So, yung magulo. Nagkati, nabuo ang galit sa puso ng pangalanan. Hindi po maintindihan kung bakit gano'n. Kaya, lumabas po ang tatay at nagsabi, pinapapasok ang anak. Sabi ng anak, dahil nagtatakbo, dahil galit, gamit na linis. Sabi na, mula noon hanggang ngayon, ako ay naglingkod sa iyo. Ako ay naglingkod, ako ay sumunod sa iyong mga utos. Hindi po ako naglabang. Sa ako naglabang mga sinasabi dito. Samantala itong aking kapatid na nagmusta ng iyong kayamanan sa kanyang bisyo, sa kanyang babae. Nung bumalik, ikaw ay nagpapatay pa, nagpaparty, at gano'n. Dahil pinasukan ng Diyos, nalalit ng buwan na hinalakit ang puso ng mga ito. Ganun po ang salubin ng panganay na. Kaya sabi ng tatay, my son, you are here with me always. Everything I have is yours. Kung ano ang meron ako, ay hindi. Samantala, ito ang iyong kapatid na namatay at ito yung buhay. Nawala, ngunit bumalik. Dapat tayo magluwag. Dahil dapat tayo mawala. Dapat tayo ay mabuti.
Marahil, hindi mo nagawaan ang sinasabi ng ama ng anak, ang sinasabi ng kanyang ama. Marahil, pinatawag ng anak, ng pangalan ng anak, ang kanyang kapatid. Marahil, tinanggap ng pangalan ng anak, kung ano ang sinasabi ng ama, at tinanggap niya ang kanyang kapatid. Dahil ang kwento ay totoo. Ang kwento ay walang karunong. Kung ano ang nangyari sa buong pagkina. Ngunit ang pinapakita sa ating mga kapatid sa kwento ito na kahit gaano man tayo makakasalanan, kahit tayo po ay naligaw ng landas, ang Diyos ay patuloy na nag-aantay sa atin, patuloy na nag-aantay na tayo ay lalapit sa Kanya at humili na mapatawaran. Ang Diyos ay hindi Diyos ng parusa. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan na patuloy na nagpapatawad, patuloy na nag-aantay, patuloy na nagmamahal sa Kanyang mga anak tulad ng isang ama na nag-aantay sa pabalik ng Kanyang tibukhang anak. At yun po tandaan po natin. Sa realization natin sa ating buhay, sa pagkakilangan mo sa ating buhay, makikita natin ang kahalagahan ng mga pangyayari ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Makikita natin ang pagmamahal ng Diyos na hanggang isakripisyo ang kanyang sarili alang-alang sa ating kapakanan. At ating pong pinag-panahit na ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ay nagpuong ng power ipang sa mga kasalanan na ang nagawa. Kasi naka-pins. Dali, parang... Dali, habang hindi ka. Wala. Okay, nalipin mo ang bato. Saan yung nagpipicture ayaw? Nagpipicture. Ma'am, pa-shoutout ma'am kay Eddie. Birthday po si Eddie ma'am eh. Happy birthday kay Royce Eddie Beronggoy ma'am. Katoda namin ma'am birthday niya. Taga dito lang po. Uy, dito. Sabihin mo. Shoutout kay Royce Eddie Beronggoy. Happy birthday, Happy Rose Eddie Beronggoy. Birthday niya po kasi ma'am. Okay. Thank you ma'am. Happy birthday. Yan. Ano ba yung tawag ngayon Sunday? Nakalimutan ko. Basta pink ngayon. Garak. Latare Sunday. Gaudete pala, December yun. Rejoice. Ngayon Latare Sunday. Pink. Pang-apat. May aso, nakatali. Okay, yung gospel nga ni Abat na prodigal son. Kaya, ang ating amang nasa langit, God of our Father,
pina-portrait kasi kinwestiyon si Lord Jesus kung bakit kasama niya kumain yung mga makasalanan. So ikinuwento niya yung prodigal son na alam natin lahat. Mula, ano ba yun, naging lesson niya tayo ng grade 8 sa values. Parang yun yung lesson namin dati. Values education, naalala ko. Kinukwento yan sa prodigal son. Kahit sa English, binibigay din yun eh. So, ang ano natin, ito yung kwento. Pinaportray na yung tatay, talagang naghihintay na bumalik yung kanyang anak. Nagsisi yung anak, na-realize niya yung kanyang pagkakamali at sa kanyang pagpapakumbaba. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat. So, ganun daw tayo. Sinong ama na umuwi yung anak, humingi ng tawad at nagpakumbaba? Hindi ang tawag nito, yung tatay na nakaportray doon, yung mapagpatawad na ama, hindi na siya nanumbat, wala siyang ginawa, nagsaya siya, natuwa, nagalak dahil ang kanyang anak na nawala ay bumalik, ang kanyang anak na namatay ay muling bumalik sa pagkabuhay, nabuhay na muli. So ganon, pag may repentance, may forgiveness, and then may reward pag nagpakumbaba ka at bumalik. Reward natin is being with our Father in heaven. So ganun din sa atin ng mga tao, Diyos nga nakakapagpatawad, ipinadala yung ating Panginoong Jesus para tayo ay tubusin. According dun sa second reading, yung pangalan nito, ang ating Panginoon ay naging kasalanan para tayo ay matubos. Tawag nito. Yun, he became sin according there for us to have a salvation. You know, sin is the transgression of the law and the reward of the sin is death. But our Lord Jesus died for us to redeem us from our sins, and then He conquered death. Ang ganda ng kwento na nasa TikTok, gusto kong i-share yun, hanapin ko yun, favorite ko. Because the most powerful is our Lord Jesus who conquered death. Kasi yung pinaka-powerful daw ay death, but Jesus conquered death. Yan. So our Lord Jesus is the most powerful. So of course, dami ko nang nasabi, Jesus is the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through Him. So, magpatawad, sundin ang kanyang mga bilin. Okay. And, yan. So, ayun lang po. Bahala na kayo magdagdag sa aking sinabi. And, yan, pinaka-hint natin for today is repentance, forgiveness, humility, forgiveness. And, of course, the reward. The reward na. Yan pa. Maingay na. Kaya tatapusin ko na to. I'll see you soon. God bless mga. Alright. Here we are na. Yung aking halaman. Suha. Ano ba to? Mabango to eh. Dalandan. Alright. My plants. Namunga na siya, oh. Para saan kaya itong bunga na to? Ayan. Okay. Thank you for watching. See you soon. Ano ba yun? Zaramnida. Sarangheyo pala, sarangheyo. Happy Sunday everyone, and God bless you all. Ano ngayon? Pink ang kulay. Let's rejoice because love. God is love. God loves us. Yung kagaya ng sa gospel ngayon, prodigal son, magsisi lang. Yan ang pinakaano naman ngayon eh. Realize
your fault, repent, be humble, and you'll be forgiven. God is much more than happy for a sinner. Kagaya ng sa kwento, masaya siya. Kagaya ng isang tupa na nawala, nagre-rejoice siya dahil sa isang tupang nawala. So, isang sinner na bumalik, masaya siya. No questions asked. Diba? Hingi ka ng forgiveness and you will be forgiven. Ask and you will be given. Diba? Ganon. Ang dami kong sinabi na. Meron ako dun sa Facebook ko. How many times do you have to forgive your brother? Yeah. 70 times, 7 times, 77, ganon. That's endless. Hindi mo kailangang bilangin. So that's all. Thank you so much for watching, everyone. Have a good day. God bless. Happy weekend and have a great week ahead. God bless you all, Mama. Oh, by the way, singit ko muna. Shout out to all my channel members, to the Love Lines Galaxy of Super Love Stars. Sa aking mga channel members, maraming salamat. If you want to join the channel, just hit that join button. Yan. Meron ako mga customized emojis na ako lang gumawa para sa aking mga channel members para magamit. And also, check on the perks. At maraming salamat din sa aking mga super senders. Super chat, super sticker senders, maraming salamat. At sa mga subscribers, at viewers, and attendees sa aking mga live stream, thank you so much for the support. Okay, happy birthday. Naka-green ako, hindi ako doon sa birthday ni Tatay Digong. Happy birthday sa kanya. I remember, kaya gusto ko siya because he has the father figure who is always thinking of his family. Ayaw niya mapahamak ang kanyang pamilya. For a safer home, ginawa niya yung lahat. So, yun ang nakita ko sa kanya. That's my opinion, and I know you have your own opinions, but that's how. And that's why I like him. Mula nung siya ay manumpa, in-observe ko siya hanggang siya ay umiyak doon sa puntod ng kanyang magulang. And until now, nakakaiyak talaga yung ginawa ng mga supporters from Davao, Visayas, Baguio, Alaska, all over the Philippines. Sa yung na-hack, the Hague in English, sabi ng isang Dutch Filipino, the hack daw ang pag-pronounce nun. So, I'm gonna use their pronunciation, di ba? Filipino ko, gagayahin ko. Ano kayang tawag namin sa... Kasi meron, according to spelling, pwede mong pronounce yun na hag eh, di ba? So, the hack, according to the rules, to the, our kababayan na naninirahan na doon sa Netherlands. Shout out sa lahat. Maraming salamat. Abs family, si Papa Abs si Tenshi, naka-live kahapon. And yun, shout out sa lahat ng mga kababayan. Ipagdasal po natin ang bawat isa, yun nga, ang adaptive for Tagay Digong. And the family, of course. God bless all the families around the world. So na, yun din, family of our executive, legislative, and judiciary, linawan ng bawat isa. May God's wisdom prevail, di ba? Wisdom, justice, bahala na. And of course, let's have hope, have faith, because God loves us. I'll see you soon. God bless everyone. Mama. This is Love Lines from Caloocan City, Philippines. Saying, your God, don't forget. Thank you so much, and don't forget that God loves you and you're God's beautiful creation.
So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.